Bago ako mamatay, tiningnan ko ang larawan ng asawa ko. Pero bigla kong naisip na makikita niya ako nakasabit sa siling. Baka matakot siya. Kaya agad kong kinuha ulit siya. Inilagay ko sa sills ng bintana, tungo sa direksyon ng araw. Si Ove, 59 na taong gulang. Nagpa siya ng tuluyan. Tumungo sa katapusan ng buhay. Tinitingnan niya ang tali sa ulo niya. Sa wakas, maaari na siyang makipagkita kay Sonia. Ngunit ang kamatayan, mukhang hindi siya masyadong pinapansin. Habang papataas ang kanyang galit at emosyon, ang bagong kapitbahay ay nilabag ang mga patakaran ng komunidad at pinasok ang sasakyan sa loob. Pero naisip ko na mamatay rin naman ako, kaya bakit pa ako makikipag-away sa mga buhay? Tomba, hoy, bumagsak. Hindi, nabundol ba ako ng kahit ano? Galit si Ove. Pinabagsak niya ang clumsy na kapitbahay. Isang tulak lang, perpektong nahulog. Nagalit siya sa loob. Sino ba ang gustong maging kapitbahay ng ganitong tanga? May kasama pang reverse camera. Hindi ka naman dapat may tape player. Tahimik ang mundo. Balak ni Ove na bumalik at magpatuloy. Sa huli, may ginawa pa siyang mabuti. Dahil dito, pakiramdam niya astig siya. Tumapak sa upuan. Lahat ay handa na. Pero de repente, los dos niños de al lado. Otra vez Esteban asomados a la ventana. Tenía miedo de asustar a los niños. Pensó al momento why decidió no hacerlo. Ya no le importaba tanto esa idea. Aldaya siguiente. Ove fue a la iglesia como de costumbre. Nagsalita siya kay Sonia, na hindi siya nakapunta kahapon para makita siya, at nagreklamo. Sa bagong hangad nilang kapitbahay sa bahay, halos naging isang circus na ang bahay. Magugulat ka sa mga tao ngayon. Wala silang alam. Kapag tinanong mo sila, ang pinakamadaling tanong sa mundo ay, sasabihin nilang kumain ng tanghalian. Isipin mo nga. Hindi magtatagal, ang ating bansa, ay mapupuno na lang ng mga taong abala sa pagkain ng tanghalian. Swerte mo, hindi mo kailangang maging isa sa kanila. Mga araw na wala si Sonia, nakikita niya ang lahat na magulo. Araw-araw, nagdadala si Ove ng isang bungkos ng bulaklak, at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya, "Miss na kita." Pag-uwi, isinuot ni Ove ang kanyang magandang suot, at isinabat ito sa kanyang leeg. Ngunit sa sandaling iyon, tuloy-tuloy ang pagtunog ng doorbell. Bakit naman ito ulit? Galit na galit si Ove. Pagbukas ng pinto, handa nang magalit, ngunit ang nakita niya ay ang bagong lipat na bata. Napilitan siyang pigilan ang galit. Bilang pasasalamat, ang handal na kapitbahay ay nagdala pa ng sariwang lutong pagkain, at nais humiram ng hagdan. Si Ove na palaging matigas ang ulo, ay sa unang pagkakataon, diretsong ibinigay ito sa kanila. Ngayon, isang matandang babae, gusto mo na naman siyang tulungan ayusin ang heater, at sinabi mo pa sa handal na kapitbahay tungkol kay Sonia. Ito ang isang bagay sa puso ni Ove, na hindi dapat galawin. Kaya sumabog siya agad doon mismo. Sapat na. Umalis ka. Lahat kayo, bumalik kayo doon. Lumayo ka dyan. Bumalik ka sa bahay. Nagalit si Ove. Pero nang makita niya ang larawan ng asawa niya, ngumiti siya ng ilang sandali. Ngayon, walang makakapigil sa kanya. Para kay Ove, ang kamatayan ay parang ang ganda ng date kay Sonia. Napatumba ang upuan. Matagumpay na nagawa ni Ove. Parang sinasabi ng mga tao, parang pagbabalik ng liwanag bago tuluyang mawala. Sa isang sandali, bumalik si Ove sa kanyang kabataan. Nang ilang taong gulang siya, pumanaw na ang kanyang ina. Mula pagkabata, kasama niya ang kanyang ama. Ngunit bihira siyang ngumingiti ang tatay niya. Hanggang isang araw, halos mabangga si Ove ng tren. Nagmadaling tumakbo ang tatay niya. Yamakap sa kanya ng matagal. Kahit na puno ng langis at pawis ang kanyang uniforme, nakahawak pa rin si Ove sa tatay niya. Hanggang alas 7 ng gabi. Halika, Ove. Ayos lang na, pakawalan mo na si tatay. Bagaman tahimik si tatay, marami siyang itinuro sa kanya, tulad ng paglaban sa kawalang katarungan. Habang naglilinis si Ove ng tren, nakita niya ang isang pitek ng pataka, na may higit sa 6,000 krona sa loob. Ngunit agad, ay kinuha ito ng katrabaho ng ama. Hindi natakot si maliit na O, at agad niyang binalik ito. Noong panahong iyon, hindi niya alam kung tama ang kanyang pinili. Sumunod lang siya sa kanyang pakiramdam. Kahit na ang pagpili na iyon, kailangan may kaugnayan sa sakit.
Habang nakapikit siya, naghahanda ng tanggapin ang suntok, yung tahimik na bayani, lumabas. Sino man ang makahuli, siya ang sa kanya, ganyan lagi. Ovey. Bahala ka kung paano mo ipapamahagi ang pataka, ikaw ang nakakita nito. Hindi binaygo ni maliit na O ang kanyang ama, dinala niya ang pataka sa Lost and Found. Sinabi ng ama sa kanya, ang katapatan ang pinakamahalagang birtod, ngunit minsan ang paninindigan ay nangangailangan din ng kaunting tulong. Kuryente. Kuryente. Haha. HMM. Bagamat kaunti ang salita ng ama, pero tinuruan niya si Ovey ng maraming bagay na magagamit niya habang buhay. Ovey. Gusto kong malaman mo kung paano gumagana ang kotse. Para saan ang spark plug? HMM. Para paandarin ang kotse. Tama. Tingnan mo, Ovey. Ito ang tunay na buhay. Bigla na lang, lumaki si Ovey. Ipinakita niya ang sulat ng pagtanggap sa kanyang ama. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita niya ang ama at nakaramdam siya ng ginhawa. Pero ang realidad, madalas ay ganito kadramatiko. Ang ama ay masaya. Ipinagmamalaki ang lahat, ngunit, isang mabilis na tren, ay naging sanhi ng kalungkutan at trahedya. Diyos, ipaalam na sa konduktor. Daddy. Si Ova ang pumalit sa posisyon ng kanyang ama, at nagtrabaho siya ng 43 taon, ngunit wala na siyang sandigan. Nagsimula ng manirang puri ang mga katrabaho niya sa kanya, at plano pa nilang kunin ang relo ng ama niya. Noong una, gustong tumakas ni Ova, ngunit biglang, naalala niya ang mga aral ng ama niya, kailangang lumaban sa kawalang katarungan. Sa buhay ng tao, may mga sandali, na pipilitin kang magdesisyon, kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Ayusin na natin ang usapin sa pera. Ikaw, gago ka. Akin ang relo na iyon. Matapos pumanaw ang ama, may mga taong muling nagpunta sa bahay. Sa dahilan ng pagdevelop, nais nilang bilhin ang bahay ni Ovey sa mababang presyo. Dito nakatago ang mga alaala ng kanyang kabataan. Siyempre, ayaw ni Ovey. Pero noong gabing iyon, may malaking sunog sa bahay ng kapitbahay. Lahat ay nanonood lang ng kaguluhan. Si O lang ang buong tapang na sumugod. Matapos iligtas ang matanda at bata, nalaman niya na ang kanyang bahay ay ninakaw din pala. Para makamit ang layunin, hindi sila nag-aatubiling gumamit ng kahit anong paraan. Patayin ang tubig, patayin ang tubig. Kahit papaano, bubuwagin din ito. Lahat ay nagkasundo, para maramdaman ni Ovey na wala siyang magawa. Mula noon, nagsimula siyang magalit, sa puting kamiseta na simbolo ng kapangyarihan. Sa ganitong mahalagang sandali, biglang naputol ang tali, at hindi pa rin siya nasaktan. Gumagawa ng masama ang negosyante. Talagang sinungaling ang tao. Galit siyang tumakbo sa supermarket, humihingi ng refund. Noong time na nangako sila, pero kahit ano, kaya nilang ay panghang. Hindi ko akalain na titingin ang empleyado sa marka sa leeg niya. At magtatanong pa, anong gamit mo dyan? Paano sisigot si Ovey? Kailangan niyang tumalikod at umalis. Wala nang tali, kaya maghahanap na lang siya ng ibang paraan para mamatay. Pero bago siya mamatay, hindi niya mapigilan ang sarili. Ulit na tiningnan si Sonia. Inilatag niya ang dyaryo sa lupa, nagkunwaring nakahiga siya sa tabi nito. Kung tatanungin siya ngayon, ano ba ang pakiramdam ng magmahal sa isang tao? Marahil, parang biglang meron kang malambot na tulong. Pero kasabay nito, meron ka ring armor. Buksan ang pinto ng matandang babae sa kabila, para ibalik ang hose na hiniram niya. At sabay na rin niyang inayos ang radiator niya. Yung matandang nakalungod sa bahay niya, ay isa sa iilang kaibigan ni Ovey. At siya pa ang kanyang matinding kalaban sa buong buhay niya. Bago umalis, sinabihan siya ni Ovey, na pupunta siya kay Sonia. Pero paglabas niya, hinawakan niya ang tubo ni Ovey. Ayaw siyang pakawalan. Hindi pinansin ni Ovey. Kahit na ganito na siya, may isip pa para alalahanin ng iba. Kinuha niya ang tubo at pumasok sa garahe, at ipinasok ito sa tambucho. Nang magsara ang pinto, ngayon, sino pa ang makakapigil sa kanya? Tahimik niyang hinihintay ang lahat, ang matinding carbon monoxide. Sa wakas ay muling nakita ni Ovey, siya. Pagkatapos mawala ang bahay, si Ovey ay napilitang matulog sa tren. Pagkagising, ang buhay ni Ovey na tila puro itim at puti lang.
ay sa wakas ay nakatagpo ng makulay na bahagi ng buhay. Red vintage high heels, short brown hair. Her smile seems to heal everything. Conductor comes to check tickets. Ove has no money. He can't afford a ticket at all. She kindly offers to help, relieving Ove's embarrassment. Para sa mga magulang, ito ang ikatlo, ang tunay na nakapasok sa puso ni Ove. Ang matigas na ulo na si Ove ay medyo parang walang emosyon. Pero si Sonia ay palaging nagpapakita ng kabutihan. At ito ay nakatakdang maging isang nakakaakit na pagkikita. Pinapanood ang tren na unti-unting lumalayo. Ang puso ni Ove ay sumunod, hindi alam kung saan lulutang. Mula noon, araw-araw sumasakay si Ove sa tren na ito, para lamang muling makita si Sonia. Sa loob ng isang buwan, sa wakas, nagbigay pansin sa kanya ang tadhana. Nais ni Ove na magbayad ng utang, pero tinanggihan siya ni Sonia. Mas maganda siguro kung ikaw na ang mag-imbita sa akin ng hapunan. Hapunan. Sige, walang problema. HMM. Eto. Sa totoo lang, wala akong lugar para maghapunan. Sasabihin ko sa restaurant. Nag-alinlangan si Ove, pero pumayag pa rin siya. Pumasok sa restaurant, nangangatog si Ove. Hindi niya alam kung paano magtatapos. Dahil sa pera niya, hindi talaga sapat ito para sa hapunang ito. At ang tanging pwedeng pag-usapan ay mga sasakyan. Dahil ito lang ang alam niya, at kaya niyang ipaliwanag ng maayos. Marunong ka ba sa sasakyan? Sasakyan. Marahil interesado kang malaman. Paano gumagana ang kotse? Kaysa sa kung ano ang ginagawa ng spark plug, mas interesado si Sonia kung bakit hindi kumakain si Ove. Nakakahiya ito para sa kanya, kaya dali-dali niyang ipinaliwanag na kumain siya sa bahay. Pero sa totoo lang, ang pera sa kanyang bulsa, sapat lang iyon para sa isang sabaw. Sa paulit-ulit na pagtatanong ni Sonia, sa wakas ay nagsabi ng totoo si Ove. Ganyan. Maaari mo nang piliin ang gusto mong kainin. Nagsinungaling ako. Hindi ako pumasok sa restaurant. Naglinis ako ng tren. Nasunog din ang bahay. At ngayon aalis na ako. Ayaw niyang magustuhan ang sarili niya. Yung taong walang magawa. Si Ove na may insecurities ay tumayo at gustong tumakas. Pero si Sonia ay biglang hinawakan ang kanyang leeg. At niyayakap siya ng buong pagmamahal. Hindi siya tinatanggihan ni Ove, na isang batang lalaki. Binibigyan siya ng pagmamahal at tiwala, sa kabila ng magulong na nakaraan niya. Ngayon, parang hindi na siya gaanong nag-iisa. Ayaw ni Ove na suruan si Sonia. Sa kanyang piling, binigyan din ng kapalaran ng gantimpala ang kabutihan ng dalawa. Pagkalipas ng 2 taon, nakapasa si Ove bilang isang inhinyero sa ika-7 na antas. Nang dumating ang pagkakataon para sa pagbabago, sa wakas ay nag-propose siya sa kanya. Pwede mo ba akong pakasalan? Akala ko, kung gusto mo. Pag-isipan mong mabuti bago sabihin ulit. Gusto mo bang pakasalan ako? Ha? Oo, gusto ko. Sonia ay sumigaw ng oo. Mas masaya pa siya kaysa kay Ove. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng pagkatok sa pinto sa labas ay patuloy na naririnig. Ang amoy ng pagkakasakal ang muling nagising kay Ove. Galit niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit masyado ang lakas ng ginawa niya. Kaya ang tao sa labas ay napadaluyan ng dugo sa ilong. Kaya pala, siya na naman ang bagong hanggal na kapitbahay. Nasaktan ng asawa niya. Hindi rin naman siya marunong magmaneho. Gusto nilang ipasundo si Ove para dalhin sila sa ospital. At sabay na bantayan ang 2 bata. Kahit na sa salita ay mapanakit ang kanyang reklamo, ay mabait si Ove. Sige, pumayag na ako. Pagdating namin sa ospital, ang 2 bata ay kumapit kay Ove. Gusto nilang makinig sa kanyang kwento. Pero bago siya magsimula, may maliit siyang hiling. Kailangan niyang basahin gamit ang boses ng karakter sa kwento. Parang isang oso na marunong magsalita. Si Ove ay pilit na. Nagsimulang matutong magsalita tulad ng oso. Makikita mo, na gusto nila ang mga kwento ni Ove. Pag-uwi niya, binigyan pa siya ng isang yakap. Ngunit itinulak siya ni Ove. Dahil natatakot siyang magbago ang kanyang puso. Abala buong araw. Pero hindi pa rin namatay. Hindi nagtagumpay sa bahay. Kaya subukan sa labas. Pero may isang tao na mas mabilis pa sa kanya. Hindi alam kung ano ang problema sa katawan niya. Bigla siyang bumagsak. Pero ang mga tao sa paligid niya, hindi niya inisip na iligtas siya. Sa halip,
Kinunan pa niya ito ng video at ipinost sa internet. Habang papalapit ng papalapit ang tren, agad na tumalon si Ove. Pinapalitan niya yung tao. Tulong, lahat ba ay patay na? Nakaligtas ang lalaki, pero si Ove ay nakatungo lang. Bumalik sa gitna ng riles. Naghihintay sa kamatayan. Kahit anong payo ng iba, walang epekto si Ove, hanggang sa siya ay bumaling. At nakita ang batang sarili. Nang maalala ang kalunos-lunos na kalagayan ng ama, natakot siyang ang batang ito ay mag-iwan din ng parehong takot. Sa huling sandali, inabot pa rin ni Ove ang kanyang kamay. Sa daan pa uwi, tumakbo ang hanggal na kapitbahay. Ipinakita sa kanya ang mga guhit ng mga anak na babae. Ang mga tao sa guhit ay itim at puti. Si Ove lang ang makulay. Parang talagang gusto nila si Ove. Ngunit, isang kakaibang sigaw ang nakapagpatigil sa dalawa. Isang sugatang pusa, nakatago sa pintuan ni Ove. Dahil allergy ang anak ng kapitbahay sa pusa, at ayaw niyang mapatayin ang maliit na hayop. Kaya, ang trabahong ito, ay napunta na naman kay Ove. Buksan mo ang pinto. Hindi mo pwedeng ilagay sa bahay namin. Buksan mo na ang pinto. Nabigla si Ove. Pumunta siya sa harap ng puntod ng asawa niya, at ipinaliwanag sa kanya. Ilalagay ko agad ang pusa, pagkatapos ay hahanapin ko siya. Nalaman ko na hindi pala madali mamatay. Nakatira pa rin siya dito. Kailangan ko siyang ayusin. Pero darating din ako agad. Sisiguraduhin ko, Sonia. Nung dumating siya, sugatan na siya. Wala akong kinalaman dito. Pag-uwi, maraming paraan ang naisip ni Ove. Ngunit hindi niya magawang pilitin ang sarili na paalisin ito. Minsan sa balkonahe, ang mga bata ng kapitbahay ay palihim na tumitingin sa kanya. Si Ove ay hindi mapigilan. Nais niyang pasayahin sila. Pero tuwing nakikita niya ang hanggal na kapitbahay, parang batang nagtatago, agad siyang umiwas. Ang malupit na tadhana, nagbigay sa kanya ng matibay na proteksyon. Ngunit sa loob, nagtatago rin ng walang katapusang init at lamang. Nagsimula na naman magpraktis magmaneho ang hanggal na kapitbahay. Napakasama ng kanyang kakayahan sa pagmamaneho. At gusto pa niyang turuan ang kanyang asawa. Hindi siya kasing galing ng matandang ito. Ginagawa niyang biro ang buhay. Hindi na matiis ni Ove ang sitwasyon. Gagawa siya ng aksyon. Hindi ako makapaniwala na hinanap niya ang 7 na klase ng mga tanga para turuan ng isa pang tanga kung paano magmaneho. Hindi ko na talaga matiis itong pinapanood ko. Ayos, salamat. Hoy Ove, kumusta ka? Mas mabuti kung hindi ka magsalita. Umupo si Ove sa passenger seat. Sobrang kabado niya. Nakasalubong niya sa kalye ang road rage. Dito mitigil sa pagpindot ng klakson. Halos mapaiyak na ang mga kapitbahay. Yung ugali ni Ove na mainitan ng ulo. Di na niya mapigilan noon. May mas galit pa ba sa kanya? Hinailan niya yung binata mula sa sasakyan. Sinalubong siya ng mabigat na aral. Pero pagbalik sa sasakyan, ang galit niya, malinaw na hindi pa nawawala. Ngayon pakinggan mo ako. Nakapanganak ka na ng 2 bata, at ang pangatlo ay malapit ng ipanganak. Nagmula ka pa sa Iran, nakakalusot sa war zone, at sa ibang mga kakaibang bagay. Natuto ng bagong wika, pagpupursige sa buhay para kumita. Bakit ka pa mag-aasawa sa isang inutil? Kaya mo ring matutong magmaneho. Hindi ka naman sumailalim sa operasyon para tanggalin ang utak, Terra. HMM, magandang tapusin na ang makina. Natuto ka na rin mag-parallel parking ngayon, pero kakabangga ko lang ng sasakyan. Ay nako, hindi na mahalaga yan. Nakuha mo na ang teknik. Pag-uwi mo, gusto ni Ove na ipaliwanag sa kanya, paano gumagana ang sasakyan, tulad ng spark plug. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang reporter mula sa pahayagan, biglang dumalaw. Nais siyang interviewin, tungkol sa kanyang kabayanihan sa pagsagip sa riles. Ayaw tumugon ni Ove, direct niyang isinara ang babae sa garahe. Anong ingay yun? Wala akong naririnig, umalis na tayo. May tao ba sa labas? Anong tinitingnan mo? Hindi ko naman si Nara. Kayang buksan ng tanga mula sa loob. Tanga. Hinabol siya ng kapitbahay. Hindi niya maintindihan ang ginawa ni Ove. Paano kaya kung ipapasok sa garahe? Nawawala ba agad ang mamamahayag? Kung iisipin ng mabuti, si Ove ay hindi inaasahang ngumiti rin. Grabe.
Ang tanga mong ulo. Sa buong buhay ni Ove, 2 beses lang siyang naligtas ng mga anghel. Isa si Sonia. Yung tanga mong kapitbahay. Pagdating ng kapitbahay, walang duda, ito ay isang buhay na walang pag-asa para sa kanya. Nagsimula ng hamon 7, pero nang handa na sanang tanggapin ni Ove ang hamon, muling nilabag ng kapitbahay ang kanyang hangganan. Sinasabi niya kay Ove na huwag nang mabuhay sa nakaraan. Mas maganda bang tumingin sa hinaharap, habang nakalubog sa sakit ng pagkawala ng asawa. Ito ang ayaw makita ni Sonia. Pero bago pa man matapos magsalita ang kapitbahay, nagwala agad si Ove. Magsalita ng walang kwenta. Ninakot mo ako. Fuck. Fuck. Habang mas maraming bobo ang nagsasalita tungkol sa kanya, mas konti na lang ang natitira kong alaala sa kanya. Sa oras na iyon, isang sasakyan ang lumabag sa batas. Pumasok sa komunidad. Yun ang pinakaayaw niya, ang puting kamiseta. Gusto nilang maghanap ng gulo. Pero si Ove ay hindi makasagot sa kanila. At ngayon, ganoon pa rin. Sinabi niyang nang umalis ang asawa niya, naging baliw si Ove. Parang isang taong may sakit sa isip, tapos ayaw na niya. At bumalik sa loob ng sasakyan. Hinabol ni Ove ang sasakyan ng malayo, pero siya ay tumatanda na. Hindi na niya mahabol ang kahit sino. Bakit kailangang paulit-ulit buksan ng bawat tao ang kanilang mga sugat? Dahil sa mga salitang ito, tuluyan nang bumagsak si Ove. Nagtago siya sa bahay, at lihim na umiyak. Nag-alala ang mga kapitbahay sa kanya, kahit paulit-ulit silang kumakatok sa pinto. Ngunit ito ay naging dahilan para kay Ove. Gusto mong mamatay ng mas mabilis? Gamitin mo ang baril. Sigurado akong walang problema ngayon. Unang itaas ang volume ng radyo. Para hindi matakot ang pusa, gamitin ang plastic wrap para takpan ang mga kasangkapan. Huwag papasuan ang bahay. Lahat ay handa na sa wakas. Inilagay niya ang baril sa bibig niya. Pero bago niya mapindutin ang gatilyo, biglang nagbukas ang pinto at nagbukas ng pinto ng malakas. Sa sobrang galit, napalipad siya sa kisame. Si Ove ay may dalang baril. Galit na lumabas siya. Gusto niyang masira pati ang tao sa labas ng pinto. Pero nang binuksan niya ang pinto, siya pala ay estudyante ng yumaong asawa. Dahil nagkaroon ng alitan sa pamilya, gusto niyang magpalipas ng ilang araw dito. Nag-alinlangan si O. Kung nandyan pa siya, tiyak na papayag siya. Pag-isip sa Sonia, napalambot ang puso ni O. Kaya hindi siya tumanggi. Kinabukasan ng umaga, nag-ingay ang kusina. Ang batang lalaki ay nagluluto. 6 na buwan na. Ito ang unang pagkakataon. May kasama siyang kumain ng almusal. Pagkatapos kumain, si Ove ay patuloy na nagronda tulad ng dati. Kanino kaya hindi pa nailalabas ang basura? Aling pintuan ang hindi maayos na naisara? Sinusubukan ng isang bagay. Kung matibay ang paraan, ay napakasimple rin. Habang naglalakad, narinig mula sa mataba na ang puting kamiseta. Nakipagsabuatan sila sa bahay ampunan para manlinlang ng mga subsidiya at balak pilitin dalhin ang kanyang matinding kalaban papunta sa bahay ampunan. Kahit na nag-away sila buong buhay, hindi niya papayagan na apihin ang matagal na niyang kaibigan. Gawin niya ito. Muling nagtatanong siya kay Sonia tungkol sa opinyon niya. Alam ko na tuwing magrereklamo ako, lagi kang nag-aalala. Pero sa pagkakataong ito, susuportahan mo ako. Ang simula ng laban ni M7. Ibigay mo sa akin lahat ng dokumento mo, ng community insurance, pati na rin ng simbahan sa bayan. Lahat ng may kinalaman kay Ron. Ay nagpuyat si Ove buong gabi, at tumawag ng maraming reklamo, pero walang gustong umaksyon. Masyadong maliit ang kapangyarihan ng isang matanda. Dumating ang handal na kapitbahay at pinayuhan siya, na walang sino man ang kayang harapin mag-isa ang lahat, kabilang na ang pagkawala ng asawa, yung malaking epekto sa kanya. Marami siyang nasabi, pero sa pagkakataong ito, hindi ganoon kalaki ang pagtutol ni Ove. Pati nga, nagsimula pa siyang banggitin si Sonia, noong buntis ang asawa niya. Sobrang tuwang-tuwa si Ove, para magdiwang. Naglakas loob silang maglakbay, ngunit ang aksidente, hindi lang kinuha ang kanilang anak, kundi pati ang kanyang mga binti. Ngunit ang buhay ni Sonia ay nanatiling puno ng ngiti dahil sa kanyang pagsusumikap. Nakuha ang 7 na sertipiko sa pagtuturo, ngunit walang kahit isang paaralan. Ang gustong kumuha ng isang taong may kapansanan. Gusto niyang maging kabalyero ng kanyang asawa. Hinahanap ang mga tao sa buong mundo para ipagtanggol siya, matapos ang mahabang pakikibaka. Sa huli ay nagturo siya sa isang klase na walang gustong pumunta, na puno ng mga estudyanteng mahina ang grado. Pumasok sa kanyang paningin
Ngunit nakakalungkot, hindi man lang nais ng paaralan para kay Sonya, na gumawa ng entablado na madaling pasukin ng wheelchair. Ang ganitong kawalang pakundangan, ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Ove. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na kabiguan, at kawalang kilos, ngunit hindi pa rin sumuko si Sonya. Pinili ba naming mamatay, o magsikap na mabuhay? Noong gabing iyon, si Ove ay nagmamaneho papunta sa paaralan. Diretsyong pumasok, para ayusin ang isang platform para kay Sonya. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay natupad ang pangarap ni Sonya, na makapagturo sa entablado, kahit na ang mga estudyanteng ibinigay sa kanya ay mga rebelde. Ginamit ng asawa ang kanyang taos-pusong pagmamahal upang hubugin silang mga mabubuting tao. Parang siya ang liwanag sa madilim na buhay, na nagbibigay liwanag sa bawat isa. Ngunit ang tadhana ay kinuha pa rin ang lahat. 6 na buwan na ang nakalipas. Pumanaw si Sonya dahil sa kanser. Paano makakapagtiwala si Ove? Naiiwan siyang mag-isa. Akala niya ay ang hindi pagpapakita ng damdamin niya, ipamahagi sa kahit kanino. Si Go ay tapat sa pangakong ipinangako niya sa kanyang asawa, pero ang kanyang ngiti ay nagturo sa kanya na laging manatiling mabait, tumulong sa bawat taong nasa paligid niya, parang noong siya ay bata pa. Kinabukasan, nandito na naman ang puting kamiseta. Habang siya ay nakangiti ng mayabang, lumabas ang isang babaeng reporter at nagsabi, may lahat ng ebidensya na nagsasabi na niloko niya ang subsidies. Masaya siyang ilalathala ito bilang headline. Kung hindi pa rin ito makakapagpabago sa kanyang isip, nasa likod niya. Hindi rin siya nag-atubiling makipaglaban sa kanya agad-agad. Kahit na ayaw ng puso ng puting kamiseta, ngunit tinanggap ka na niya. Walang magawa kundi umikot at pumasok sa sasakyan, at umalis ng walang kwenta. Hindi na siya nang ahas pang bumalik. Mas maganda pa rin noong panahon namin. Hindi bababa sa mga tao, handang ipaglaban ang sariling prinsipyo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay si Ove ang nanalo. Ngunit hindi ito lahat ng kanyang gawa, kundi dahil sa tulong ng lahat, parang inilapag ni Ove ang mabigat na pasanin. Ang matigas ang ulo at kakaibang matandang ito, parang medyo cute naman. Di nagtagal, ipinanganak na ang ikatlong anak ng kapitbahay. Niyayakap niya yung maliit na bata, parang puno ng araw ang hawak niya. Walang anak, ay isang panghabang buhay na pangarap ni na Ove at Sonya. At ngayon, ang mga bata sa komunidad ay tinatawag siyang lolo. Binibigyan sila ni Ove ng mga regalo. Itinuturo niya kung paano gumagana ang kotse. At dinadala sila sa labas para maglaro, parang isang mapagmahal na ama. Iyan ang tinatawag na buhay. Isang araw, malakas ang pag-ulan ng niyebe sa labas. Nang gumising ang kapitbahay, bigla niyang napansin na hindi tulad ng dati si Ove ay hindi nagising ng maaga para magpatrolya. Agad niyang ginaisang ang kanyang hanggal na asawa at dali-daling lumabas. Nang pumasok na sila sa bahay, nakahiga si Ove sa kama ng payapa. Sa wakas, natupad din ang kanyang hangarin. Ngunit hindi siya nagpakamatay, kundi namatay dahil sa sakit sa puso. Ganito ang isinulat niya sa kanyang testamento. Hindi na kailangang magwaldas. Ilibing na lang siya kasama si Sonya. Sabay na lang. Kailangang kumain ng 2 pirasong tuna araw-araw ang ragdoll na pusa. Huwag mo siyang pakainin ng mga sirang bagay ng iba. Ang bahay ay para sa inyo na. Sa sariling account, may naiipon na mahigit 1 milyong krona. Mga bata sa komunidad, 1 milyon bawat isa. Ang natira ay para sa iyo. Huwag hayaang makuha ng sumpang sasakyan. Pumasok sa komunidad. At saka, hindi ka tanga na kapitbahay. Hindi ko talaga inakala na isang matigas ang ulo at masungit na matanda tulad ko ay mapupuno ng tao ang kanyang libing. Medyo gusto ko pang tumawa. Sa totoo lang, hindi rin ako ganap na walang kwenta. At least gusto nila ako. Tinuruan ko sila pamana. Hahanapin ko si Sonya. Dahil miss na miss ko na siya. Masyadong maraming ups and downs sa buhay. Umiyak, tumawa, at nagkaroon ng maraming twists at turns. Mukhang napakahaba ng buhay na ito. Ang buhay ko. Hindi rin tayo natapos na magkasama. Parang maikli lang ang buhay na ito. Naging puti na ang buhok ko. Sapat na ito para sa akin. Mahal kita mag-isa. Sasamahan kita ng buong puso sa pagpasok sa tunay na mundo ng liwanag at anino.
sa mga kalungkutan at kasiyahan ng tao. Hindi ang pelikula mismo, kundi ang kwento ay may ikaw. Ako si Tio Sugar. Hanggang sa muli nating pagkikita. Colin.